Nang sumunod na araw, masayang naglalaro sa labas ng eskwelahan sina Onizuka at estudyante nito. Habang tinitingnan sila ni Kuji, biglang dumating ang mga kamag-aral niya at tinukso siyang alam nila na may gusto siya kay Kunyo pero itinanggi niya iyon. Kahit ang totoo ay may gusto naman nga talaga siya sa binata. Habang nasa locker room ay binibiro ni Kunyo ang mga kaibigan na nais na niyang magka-girlfriend nang biglang may lumabas na sulat mula sa kanyang locker. Pinulot yun ng kaibigan niya at sinabing isa iyong love letter kaya agad iyong binawi ni Kunyo pero bago pa niya yun mahawakan ay binabasa na kagad iyon ni Onizuka na ikinagalit nito kaya sinipa niya ang guro. Inisyal na letter F lang ang nakalagay sa sulat kaya hindi nila alam kung kanino galing kaya agad silang nag-isip ng may inisyal na letter F sa pangalan pero alam nilang may mga boyfriend ang mga iyon. Hanggang sa nabanggit nila si Akane Fujita, ang isa sa 3 pinaka-cute na babae na ikinatuwa naman ni Kunyo. Agad na pinuntahan ni Kunyo ang naglalaro ng tennis na si Akane sa pag-aakalang iyon ang may gusto sa kanya. Nang biglang dumating ang mga kaibigan niya at tinukso siya. Pero mas nagulat siya nang si Onizuka na ang nagpakita. Sinabi ni Onizuka na hindi niya maaaring pabayaan ang kanyang estudyante kaya agad itong gumamit ng megaphone at sinabi kay Akane na kahit isang immoral si Kunyo ay nais niya itong ipakilala sa kanya. Sa galit ni Kunyo ay inagaw niya ang megaphone at itinutok sa tenga ni Onizuka at sinabing kung wala itong magawa ay manahimik na lang at hindi na siya magtataka kung bakit hanggang ngayon ay wala pa ring kasintahan ang guro. Nagalit si Onizuka sa sinabi ni Kunyo kaya muli nitong sinabi kay Akane na walang magandang mangyayari kung makikipag-date siya kay Kunyo. At sinabi kay Kunyo na bata pa siya para magkaroon ng kasintahan. Ngunit walang alam si Akane sa nangyayari kaya habang naglalakad ay sinabi ni Kunyo na hindi siguro si Akane ang nagbigay ng love letter sa kanya. Nang biglang tawagin siya ng sobrang tangkad na si Kuji na mula sa class 2 at itinanong kung nabasa na ba niya ang sulat. Inisip ng kaibigan ni Kunyo na ito si F pero sinabi ni Kuji na hindi iyon galing sa kanya at tumutulong lang siya. Tinanong ni Kuji si Kunyo kung ano ang masasabi nito sa sulat dahil aniya ay naghihintay ng sagot ang nagpadala nyon. Nais munang malaman ni Kunyo kung sino si F pero hindi iyon sinabi ni Kuji at saka umalis at sinabing tatanungin na lang niya ulit si Kunyo sa ibang araw. Si Kuji ay player ng basketball sa eskwelahan at maraming ibang school ang nagmamanman sa kanya dahil sa galing at tangkad nito pero tinanggihan niya ang mga iyon. Habang nanonood ng laro ay naisip ng kaibigan ni Kunyo na ang apelyido ni Kuji ay nagsisimula sa F na Fujiyoshi. Naalala rin ng mga ito nung unang araw nila sa eskwelahan ay tinutukso ng mga lalaki si Kuji dahil sa height nito, at noon ay dumating si Kunyo at ipinagtanggol si Kuji, at simula noon ay nakakarinig na sila ng sabi-sabi na may gusto ang dalaga kay Kunyo, kaya hindi malabo na kay Kuji talaga galing ang sulat. Pero 2 taon na ang nakaraan mula nang mapabalita na may gusto ito sa binata. Patuloy na naging palaisipan kay Kunyo kung sino si F nang bigla siyang lapitan ng imahe ni Akane na si Onizuka pala. Piniro siya nito kung nakikipag-date na ba siya pero ikinagalit niya lang iyon. Habang nasa rooftop ay pinuntahan ni Kuji si Kunyo at tinanong kung ano ang sagot nito pero sinabi ni Kunyo na hindi niya maibibigay ang sagot niya hanggat hindi niya nalalaman kung sino si F pero sinabi ni Kuji na iyon ay dahil masasaktan ito kung mare-reject lang ni Kunyo at kung malaman na may iba siyang gusto. Doon sinabi ni Kunyo na naa-appreciate niya kung sino man si F pero may iba na siyang gusto at iyon ay si Akane. Nalungkot si Kuji pero ipinakita niya kay Kunyo na masaya siya para sa dalawa dahil gusto nila ang isa't isa. Nagtaka si Kunyo at kinutuban na baka si Akane nga si F kaya sinabi niya kay Kuji na nais niya iyong makausap at hiniling ang pabor na sabihin ni Kuji kay Akane na magkita sila sa boat launch sa Inogashira mamayang alas 4 at pumayag naman ito. Nang makita ni Kuji si Akane ay agad niyang sinabi dito ang sinabi ni Kunyo nang biglang tumawag kay Akane ang ex-boyfriend nitong si Hyde na may ibang girlfriend pala habang nagdi-date sila ni Akane. Nang hapon habang naglalakad si Kunyo ay nakita niya si Akane na pinipilit sumama ni Hyde kaya agad niya itong pinuntahan. Pinalaan naman ni Akane si Kunyo na boxer si Hyde noong high school pero sinabi ni Kunyo na wala siyang pakialam at sinuntok si Hyde pero hindi niya iyon tinamaan kaya gumanti ito sa kanya. Pero nang sabihin ni Hyde na hindi naman siya nakikipaghiwalay kay Akane at wala naman siyang ibang babae ay agad siyang niyakap ng dalaga. Dumating si Kuji at tinanong kung anong nangyari kay Kunyo, doon sinabi ni Akane na kahit anong mangyari ay mahal niya pa rin si Hyde at saka umalis ang dalawa. Natawa na lang si Kunyo sa pag-aakalang gusto rin siya ni Akane. Gayunpaman ay labis siyang nasaktan. Nang biglang tumakbo siya papunta sa lawa pero buti na lang at napigilan siya ng kanyang mga kaibigan. Inakala ng mga ito na magpapakamatay ang kaibigan pero ang totoo ay nakita nito si Onizuka at ang kanyang ina na namamangka sa lawa. Sa sobrang galit ay tinalo ni Kunyo ang lawa kaya napatingin sa kanya si Julia. Pero nang nilapitan nila ito para iligtas ay nabanggalang ito ng bangka.
Habang kinukumpronte ni Kunyo ang guro ay nakangiti lang ito na parang ewan. Patuloy ang pagtatalo ng dalawa hanggang sa piningot na ni Julia ang tenga ng anak at sinabing ihatid nito si Kuji. Habang tumatakbo ay pumasok sa isip ni Kunyo kung paano naging mabuti sa kanya si Kuji at ang palaging pag-aalala nito sa kanya. Nakarating siya sa highway at doon ay nakita niya si Kuji na sakay na ng paalis na bus. Nakita siya nito at nang umandar na ang sinasakyan ng dalaga ay hinabol niya iyon hanggang sa natisod siya at nagpagulong-gulong. Nang sumunod na araw, matapos makapagklase ni Fuyutsuki ay isa-isang lumapit sa kanya ang mga estudyanteng lalaki at pilit siyang pinapapayag na pumunta sa bahay ng guro. Habang nag-aayos ng test paper ay nabalitaan ng kapwa niya guro ang pagpupumilit ng mga estudyanteng lalaki na mag-aral sa bahay niya. Nang biglang magsalita ng kanyang mga problema si Hiroshi kaya pinayuhan siya ni Fuyutsuki pero sinabi ng ibang guro na nakakapagpayo lang siya dahil masaya ang buhay niya. Doon ay pinayuhan din ni Mr. Shinomaru si Fuyutsuki na mag-ingat sa mga estudyante dahil hindi niya alam ang maaaring gawin ng mga ito, at maaaring mangyari na ma-inlove ang isang guro sa kanyang estudyante. Nang marinig iyon ng tila lasing na si Onizuka ay agad nitong tinanong kung sinong pumuporma kay Fuyutsuki. Pinagbintangan pa niya ang ibang kapwa guro. Bigla namang lumitaw sa likod ni Fuyutsuki ang vice principal at sinabing hindi malabong mangyari ang sinabi ni Shinomaru kung mabilis magpapadala si Fuyutsuki sa mga lalaki, at kapag nangyari iyon ay mapaparusahan siya. Giit ni Fuyutsuki na hindi naman siya nagpapadala sa kanyang mga estudyante, kaya sinabi ni Mr. Uchiyamada na mabuti kung ganun at dapat din niyang mag-ingat sa parang ewan na guro. Nagulat si Onizuka sa narinig at hinawakan si Mr. Uchiyamada sa ulo, inalis niya ang inakalang sinulid sa noo nito pero nag-iisang buhok pala iyon ng matanda. Nauwi na naman sa pagtatalo ang dalawa kaya lumipat ng pwesto si Fuyutsuki at habang inaayos niya ang test paper ay may nakaipit na matalas na bagay doon at nahiwa ang daliri niya. Nang makauwi ay agad niya iyong nilagyan ng band-aid. Kinabukasan habang nasa restroom si Fuyutsuki ay biglang may narinig siyang ingay doon at nang palabas na siya ay hindi niya mabuksan ang pinto. Narinig niya ang boses ng babae na sinasabing huwag siyang magpadala sa mga lalaki, dagdag pa ng mga ito na ayaw sa kanya ng mga babae. Muli niyang itinanggi ang paratang at sinabing maaari silang mag-usap kung may problema ang mga ito sa kanya pero sa halip ay sinabihan siya ng mga ito na tumigil na sa pagtuturo at binuhusan pa siya ng mga ito ng isang timbang tubig. Ngayon ay naintindihan niya na kung bakit nawala noon ang kapares ng sapatos niya at ang pagkadurog ng mga chok niya. Ikinwento niya iyon kay Onizuka at sinabi nitong dapat niya ang mga itong turuan ng leksyon pero hindi niya kaya ang ginagawa ni Onizuka. Bago umalis ay sinabi ni Onizuka na i-enjoy na lang niya ang pagtuturo dahil kung magpapaapekto siya ay may stress lang siya pero kung talagang hindi niya kaya ang mga estudyante ay umalis na lang siya sa pagtuturo. Kinabukasan ay naisip ni Fuyutsuki na tama ang sinabi ni Onizuka kaya naman sinabi niyang gagawin niya ang makakaya niya tulad ni Onizuka. Nang papasok na siya sa classroom ay nakita niya na binubura ng mga lalaki ang isinulat na masasakit na salita ng mga babaeng estudyante gamit ang crayon kaya nahirapan silang alisin ito. Sinabi rin ng mga iyon na hindi sila a-attend ng klase hanggat siya ang guro. Natigilan na lang si Fuyutsuki sa kanyang nalaman. Sa faculty ay napasigaw si Onizuka nang malaman na nawawala si Fuyutsuki, kaya kahit bawal ay agad nitong pinuntahan ang bahay ng guro at pinasok iyon kasama sina Kunyo. Habang nag-iisip ng posibleng nangyari kay Fuyutsuki ay ikiniskis na naman nito ang katawan sa kama ng guro at pinakialaman na naman ang kabinet ng mga panty. Sinisi pa niya ang sarili dahil sinabi niya kay Fuyutsuki na tumigil na lang sa pagtuturo. Nang biglang makita ni Kakuchi ang sulat sa lamesa ng guro na galing sa empleyado ng bed and breakfast sa Hakuba kaya naman napagdesisyonan ni Onizuka na pumunta dito. Sa harap ng lumang gusali ay naalala ni Fuyutsuki ang panahong kasama niya ang mga bata. Samantala, nakarating na sila sa Hakuba at habang papalayo ay napansin ni Tomoko na hindi na nila kasama si Onizuka na bumili pala ng sigarilyo kaya agad niyang hinabol ang sasakyan pero malayo na ito. Pinasok ni Fuyutsuki ang lumang gusali at sa isang silid ay nakita niya si Hitomi, ang nagpapadala ng sulat sa kanya. Matagal silang hindi nagkita pero tumakbo lang ito palayo kay Fuyutsuki dahil ayaw nito sa mga guro. Nang biglang dumating ang sinasakyang taxi ni Tomoko na hinahabol pa rin pala ni Onizuka. Nang makita niya si Fuyutsuki ay agad niya itong sinunggaban at umiyak pero dahil hindi siya tumitigil ay binagsakan siya ni Kunyo ng hollow block at saka panatauhan. Humingi ng paumanhin si Fuyutsuki dahil pinag-alala niya ang mga ito at sinabing wala naman siyang balak na magpakamatay. Habang nasa labas sina Kunyo ay nilapitan sila ng isang lalaki at inalok na doon na magpalipas ng gabi. Maya-maya pa habang nakahiga sa damuhan ay nalaman ni Onizuka na ang lugar na iyon ang nakapagbigay ng desisyon kay Fuyutsuki para maging guro.
Nagtatrabaho siya sa B&B tuwing bakasyon niya noong college at doon niya nakilala si Hitomi. Nang tanungin ni Onizuka kung iyon ba ang anak ng may-ari ng B&B ay nagulat si Fuyutsuki kung paano niya nalaman, doon siya humingi ng tawad dahil sa panghihimasok nila sa bahay ng guro pero naintindihan naman siya ni Fuyutsuki at pinasalamatan pa nga. Ipinagpatuloy nito ang kwento nung panahong isinama siya ni Hitomi sa kanilang school, doon niya nakita ang pagmamahal ng lahat sa guro na si Miss Segara kaya mula noon ay pinangarap niya ng maging guro. Pero ngayong hindi umaattend sa klase ang mga babae ay hindi niya alam kung anong gagawin kaya naisip niyang pumunta sa lugar na iyon dahil kahit intindihin niya ang mga ito ay hindi niya pa rin alam ang kanyang gagawin. Inakala niyang magiging ayos siya kapag nakita niya si Hitomi pero sa tingin niya ay parang may mali dahil sinabi ni Hitomi na ayaw niyang makipag-usap sa guro at hindi alam ni Fuyutsuki kung anong dahilan kaya agad na sinabi ni Onizuka na kakausapin niya ito. Agad niya iyong hinanap at nang makita niya ito ay nagpakilala siya bilang pinakadakilang guro sa Japan. Sinubukan siyang pigilan ni Fuyutsuki at agad silang pinaalis ni Hitomi pero sa halip na umalis ay tinanong siya ni Onizuka kung bakit ayaw niya sa mga guro. Sinagot iyon ni Hitomi at sinabing dahil iniwan sila ni Miss Segara dahil sa pagkakaroon nito ng relasyon sa kapwa guro kahit si Fuyutsuki ay nagulat sa narinig. Ginawa ni Miss Segara ang bagay na hindi niya dapat gawin bilang guro at dahil ipinaglaban nito ang kanilang pagmamahalan ay natanggal siya sa eskwelahan. Sina Hitomi ang huli nitong naging estudyante bago nagsara ang eskwelahan na ngayon ay sisirain na dahil gagamitin ito sa isang gagawing aksyon na pelikula. Sinabi ni Onizuka na tao rin ang mga guro at may karapatan ding magmahal kaya dapat iniintindi ni Hitomi ang nararamdaman ng guro. Pero nagalit lang ito at sinabing paano naman ang asawa, anak at ang nararamdaman nila. Dagdag pa ni Hitomi na makasarili iyon at iyon ang dahilan kung bakit galit siya sa mga guro.